good afternoon po sa inyo lahat or magandang tanghali po. Derivatives na naman ulit. Wala, anong magagawa natin? Talagang mahirap po talaga. So, lahat naman ng hirap may dadan talaga sa chance niyan. Okay, so, etong nasa background na to, so mamaya natin sasagutan niya. So, ito sa pinakamahirap niya sagutan yan. Lalo na sa mga engineering students. So, teka lang ito yan. Hyperbolic po yan, guys. Derivatives of hyperbolic. Okay? Okay? Sige, shoutout po. Pwede kayo mag-share. Mag-share kayo sa mga kaklase nyo. What yung gusto nyo, guys. Kunin ko na yung tinta kasi naubusan ako ng tinta. Okay. Kung naalala yung derivatives of the hyperbolic function, ayun na po yan. Pag hindi nyo, ulitin-ulitin natin yan. So, ako na po ituturo. Okay? So, kailangan ko ng 100 viewers. Pwede na. Yung background na yan, sasagutan natin yan pagkatapos ko ako magturo. Pinakamahirap na question na yun ay kasi may halong siyang logarithm. Logarithm ba to? Exponential. Basta exponential ata to. Derivatives po tayo Wala muna tayo ma-integral kasi tatapusin na natin yung mga discussion about sa derivatives. Kasi sa sobrang tagal ko talaga magla-stream, inuunan ko pa yung integrals, doon ako nahihirapan. Okay, bago ko naman mag-start, kailangan familiar po kayo doon sa formula ng hyperbolic function. Derivatives po ito Saglit lang. Asan na yun? Kailangan familiar po kayo sa mga formula. Importante yan. Ano yun? Teka lang Eto. Parang dito Parang mali. Uy, nawala yan. Hindi yata nagpa-post. Ayan, ito na lang, guys. Hyperbolic function pero may exponential. So, ayun na gagamitin natin sa huling question natin. Diba? Diba? Yun yan, mamaya. Na kailangan natin matandaan yung mga hyperbolic. Kasi importante kasi ang hyperbolic. Susulatan ko na lang kasi. Ito naman mga to. Iano natin. Itindi natin. Exponential po yan Kapag may exponential tsaka yung trigonometric hyperbolic function, hindi mo na kailangan mag-chain rule kasi super duper mahaba lang siya. So, ang ginawa ni Science James Balling, instead of the chain rule, kasi mahaba, mag-memorize na lang po kayo ng nakalagay dyan. So, ito na po yun. So, cosine x equal to e raised to the power of x plus e raised to the power of negative x over 2. Tapos yung sine hyperbolic x, yun na po yun. Basta may minus, yun lang. Yun lang. So, natin kung may mga formula, mag-pray muna kayo. So, mag-pray muna kayo bago tayo mag-start. Okay? Sulatin ko may mga formula. Ano yung mga formula? Ang alam ko kasi, pag ganyan, in the derivatives, minsan kasi, to the point, sinerch mo sa Google, instead of du over dx, iba sa kanila mga, what LD, ganyan, nakatipende yun Nakatipende po yun sa tinuturo ng teacher nyo. Minsan kasi, nawala ang du over dx, kasi derivatives yung sagot niya nasa yung natin, to make the understand of the procedure. Kaya siya naglalagay si Engineer Math ng du over dx para mas makikita nila mga ganito. So, ito, sinerch ko sa mga Google. Yan. Makikita nyo. Ito si QMath po to. So, wala siyang du over dx. Medyo malabo yung camera ko. Ayan. Malabo talaga. So, yan.
Ito du over dx yan. Wala siyang du over dx as instead of the derivatives of the hyperbolic function. Let's say yung derivatives of sine hyperbolic is, nakalagay is cosine hyperbolic x. Or cos x. Mahirap. Mahirap talaga basahin kaya ganon. Mahirap talagang basahin. Ba't kumanin mo formula para mas maano niya? Ito na yan. Nakatipende po sa teacher. At nakatipende po sa teacher. Pero iba-iba tayong, magpaiba po tayong tinuturo natin. And yung concept nila. Pero ito to make the final answer. Paras naman yan, di ba? Sige, mag-pray muna kayo. Pray muna. Bago mag-start. Okay? Habang sinusulat ko yung formula. Para mamala yung kabay nyo. Okay na kaya, kailangan ko lang 100 viewers para makapag-start na. Derivatives of trigonometric hyperbolic function lang. 34 viewers. Ang baba. Sulat ko muna to ah. Okay, magdasal na magdasal para makapag-start na tayo. Kung gusto niyo talaga atat po kayong magtanong about sa integral, so paki-follow up niyo si Matt Uto. Baka nga mamaya magtuturo daw siya, si Sir Matt Uto. Or kaya si Gusta, kaya lang busy lang siya sa pag-aaral. Nagtuturo din yung mga integrals. Wala na mga pinta. Kailangan aralin mo mabuti yung mga formulas bago kayo aralin. Kasi baka mamaya makakalimutan nyo. Kasi remandis na mag-formula pero tamad po kayo mag-memorize ng formula. So kailangan marunong kayo mag-discarte, mag-invento ng formula. Ayun kasi yung discarte para sa mga engineering student. Di ba? Mahirap talaga. Kulang. Oh, sandali lang. Oh, second pala to. Second. Later na lang to. Kailangan 100 viewers ha, para makapag-ano na tayo, makapag-start na tayo guys. Angel. Saan isang bintana? Ang init, ang silaw ng init. Yan, walang hangin. Nakapulog ka dyan. Masupukit ka. Hindi, nilakas ko yung electric fan. Masupukit ka. Iba yan. Bang maraming hindi yan. Ang nawawala. Yun. Masupukit ka sa'yo. Second. Kainit eh.
Nasa rin pang dito. Hindi mo sinasara. Or reminders lang po, kaya may nagpapa-shoutout po sa mga nagbi-viewers natin. 60! Ang baba! Ano tayo makapag-start nito? Okay? Okay, tatanggalin ko na yung background. So, related po kayo sa mga numbers ha. Kasi yung nga sa background yung kanina, guys, yung nasa background natin kanina, sasagutan natin yung pagkatapos ako mag-lecture o magturo. Ito pinakamahirap na sagutan to. Yan. Natayan. Yan. Yan. Ay, tanggapin yung background ko. Yan, ito. Yan. Sasagutin niya na pagkatapos mag-aniya. So, kung familiar po kayo, kung alam niyo, pwede kayo magpaa. Pag hindi, ako na lang magturo. Okay. Ano yung pasad? HGE po. Okay, hyperbolic. Ano po yan? Said voltage. Ano ba yung pinagsasabi mo? Okay, shout out po sa nag-jens at nag-hi. Hindi ko na pa iisa-isayin kasi maraming ginagawa. Kaya pagpasensya mo na. Pasensya na kayo Medyo pagod. Pagod talaga. Sasagutan natin yung pagkatapos na mag-solve na o mag-lecture ng derivatives natin. Malapit ng 81 viewers. Ito na po, tatanggalin ko na yung background Ano po yan? Okay, baliktad. Dapat sa camera, kung nangangailangan kayo ng tulong, so i-PM nyo na lang ako. G po yan, G, alam nyo na. Baka naman, magulog kayo kahit magkano. Pag hindi, salamat na lang. Thank you na lang. Kaya, thank you na lang. Okay, ito po yung formulas for the derivatives of hyperbolic trigonometric function. Pwede naman sana hyperbolic function, pero gets naman yan. Pero mas gusto ko kompleto para baka malay may mga slow dyan. Hindi niya nagigets. Kasi trigonometric, mayroon namang cosine, sine, tangent, ganyan. Pero hyperbolic kasi may h naman po siya. Yun lang. Okay. Hyperbolic po tayo guys Tignan natin yung viewers natin. 92 viewers. Baka may kulang. Kung nangangailangan kayo ng tulong guys, paki-PM na lang po ako sa TikTok account, It's Me Mean. Dati, Miriam Flores na yun, It's Me Mean na lang po, para simple lang naman. Wala kasi yung mga engineering student at lalo na si engineer ko, inaabang-abangan ko. Yun. Ganun lang, i-memorize mo lang, pag tinamad ka mag-memorize, magmuha kayo ng discarte, bakala ka sa buhay niyo, yung gusto mo. Wala. Yun lang yun. Waiting lang po tayo guys. 96 viewers. Para makapag-start na tayo. Nag-try na kayo, di ba? Kung hindi ka pa nakain, kumain mo na habang nanonood ng live ko. Okay? Hyperbolic po tayo derivatives lang. Wala po tayong integral guys. Lang. Sa mga first year engineer student, pag hindi nyo alam ng ganito, manood po kayo mabuti. Libre po ito. Wala tong tayo. Wala tong tayo. Okay? Derivatives of hyperbolic trigonometric function. Ayan, memorize mo yung mga formula. Dapat familiar po kayo sa ganito. Okay? Tignan natin mga viewers natin para makapag-start na tayo. Yung 103 viewers. Sige. Magbibigay ako ng example. Pakisagot pag alam nyo. Pag hindi, thank you na lang. Wala na tayong mga ime-ime. Okay. Ano yung example? Okay, example is y. Minsan kasi y, minsan kasi f of x. Pares lang naman yun. So, mas may y na lang. Para mas gusto. Is cotangent hyperbolic quantity of 1 minus x squared. Walang dx Derivatives po tayo Derivatives lang po tayo. Kasi pag nagaganap ang dx, sa integral po yun. Kaya ganun. So, paano yung sasagot Ito yung question. Hyperbolic po Pero derivatives.
Kitaro, thank you po sa pag-send ng bash. Thank you po. Okay. Alam niya? Pag hindi niya alam, tuturo ko niya. So, sino pagsasagot dito? Sino yung pamilya sa inyo? Paki-comment down below. Pero, bawal kasi yung question kasi baka bawal yata sabi ni TikTok. Okay. So, pakitype na lang yung sagot kung alam nyo. Sige, mag-antay po ako ng 30 seconds. At pag hindi, kaya ako na lang magdi-discuss. Hyperbolic po to guys ha. Hyperbolic trigonometric function. Derivatives ha. Pwede kayo mag-share yung mga nandiyan dyan, yung gusto mo talaga yung mga kaibigan na manood ng mga live streaming, pakishare na lang, or posted if you want. Okay? Ang init talaga sa Pilipinas, malapit na ang summer, no? Ang init talaga. O, sino dyan yung taga-Binyan dyan? Yung malapit sa Binyan. Kailangan ko ng kasama para makapanood ako ng concert. Si David Licangco, si Rupa May Quinto, baka nandun sa Binyan. Si RC Munoz, kaya ganun. Kilala mo ba si Rupa May Quinto, si David Licangco, si RC Munoz? Sino pa ba? Yun lang. Pero iba yung mga bandang, dalawang banda, yung Dilaw. Alam mo yung Dilaw? May uso kasi mga kantan mga Dilaw. Pupunta yung sa Binya, magko-concert yan mamaya. So, umpisa pa lang ang concert mga alas 7 ng gabi hanggang madaling araw kasi mahaba kasi baka nag-traffic lang daw yung mga artista. Ayan, galing sila sa Maynila. Okay? Wala na ba? Oh, wala na yata sumasagot. Sige, paano? Kung hindi nyo kasi alam, paki-memorize na lang po yung mga formulas for the hyperbolic function. Derivatives po ito ha. Okay, paano? Ang u natin, makinig, guys. Ang u natin, ano ba u natin? Ito yung u natin, di ba? O, u. Gets niya? Sige, susunod ko ngayon para sa mga slow. Ang u natin is 1 minus x squared. Okay? Para makuha natin yung derivatives to. Alam naman natin kapag derivatives of cotangent hyperbolic is, ito po yun. Tingin sa formula. Ayan. Negative cosecant hyperbolic square u times du over dx. Kasi ito yung pinapanood ko kay Engineer Matt, kay Engineer Zamora. Kasi sa akin lang talaga, iba daw, hindi daw talaga nilalagay yung du over dx. Kasi I understood that po yun. Pero in the formal way, sa pag-writing, ginawa ni Engineer Matt, naglagay siya ng du over dx para makita niyo sa mga audience. Lang yan. Ha? Negative 0.3 po? Sure po kayo, Brocol? Are you sure? Sige, aral ka muna mabuti ha, Brocol. Ma'am, paano? Ayan. So, derivatives yan is nakalagay y prime is equal to negative cosecant hyperbolic square. Ayan na may formula. Ano may u natin? Quantity of 1 minus x squared times derivatives ng u, which is the 1 minus x squared, is negative 2x. Kasi yung 1, constant na po, hindi na sinusulat. Derivatives ng negative x squared will be the negative 2x. Ganun lang. Tapos, simplify. But dapat mas nauuna yung 2x. Pero, negative, positive, pero hindi sinusulat. No need to isulat yung positive side. So, will be the negative, will be the 2x muna ang mauna. Tapos, cosecant hyperbolic square. Tapos, copy na lang u. Ganun lang. So, finalize na po to. O, napakasimple, pero madali lang siyang aralin. O, may tanong po kayo, guys. May tanong? Gets nyo? Comment down below mo yung nagbabius dyan. Okay, guys. Ano na gets nyo? Gets nyo yung nililensim ko? Press 1 po. Gets nyo? Press 1 po. Pag hindi, press 2. Sige, gets nyo yung mga ganito? Pag hindi nyo na-gets, uulitin natin. Hanggang mag-gets. Press 1 if na-gets. Hindi na-gets, press 2. Ano na-gets nyo? Na-gets nyo to? Gets na? Uy, sagot. May mga nag-judge dyan. Comment down below na kung na-gets. Gets na daw ni Brocol. Galing-galing. Gets na daw. Wala na ba? Ano nag-gets nyo? Ganun lang naman. Ito po. Bakit naging negative 2x? Kasi derivatives ng u natin
negative 2x. Derivative ng cotangent hyperbolic, yung nasa base lang po sa formula, nakikita natin, is negative cosecant hyperbolic squared times du over dx. Minsan kasi, negative cosecant hyperbolic squared na lang. Kasi depende po sa tinuturo natin. If iron po talaga, huwag kayong mag-guess kasi nakatipende po sa tinuturo ng teacher nyo. Tingin nyo. Sige, isa pa. One more. One more tayo Maraming pang ito. Okay, mga mahirap naman ito. Mas mahirap pa to sa expert na to. Kasi nga may logarithm. Okay, sagutin niyo ito guys What if yung y is ln of sine hyperbolic of 5x? Walang dx Pag may dx, kapag may integral. Tandaan niyo yan Wala po magaganap ang plus c ang derivatives, tandaan nyo. At wala po nagaganap ang dx dito. Please lang, please lang. Kasi sinasasagot na ito, kung alam nyo. 30 seconds sa pagbibigay ako ng sagot. Pag wala ako, magdidiscuss. Sige, sagot na. Ayun na nga. Mag-share po kayo, pwede po kayo mag-reposted. Reposted na guys, yung mga nag-ano dyan, engineering study, pwede kayo mag-repost sa friend nyo para mapanood yung mga live ko. Reposted and share lang naman. Yun lang. Wala yata nagtatap-tap ng heart react Okay, ang inuulit ko, so ang discussion for today is talking about derivatives of hyperbolic trigonometric function. Okay? Wala. Derivatives of hyperbolic trigonometric function. Ito may formula na yan Ano yan? Ito na po yan. Kailangan na memorize. Okay, thank you po sa pag-send ng batch kay John Vincent Garcia. Palapakan natin siya. Paki-share na lang. Paki-reposted naman para sa kaibigan mo, John Vincent, para mapanood mo yung live in libre lang. Baka naman. Wala na bang sumagot? 30 seconds na. Sige, ako na. Ma'am, manghirap naman nito. Medyo mahirap lang sagutan kasi gawa ng logarithm. Kasi may ln naman. So, kapag ang ln, derivatives ng ln is 1 over u. Or kaya iba is 1 over x na lang. Nakatipende sa teacher. Okay? Teka, wait lang. Ano yun? So, kung babalikan natin yung ln, what is derivatives for ln? Ang sabi daw, derivatives ng ln natin is 1 over u times du over dx. Mesa kasi, pag tinanggal mo yan, understood na po itong du over dx kasi tinatanggal nila. Pero the formal of the writing ni engineer math, o si Engineer Zamora, naglalagay ng du over dx kasi para makita daw yung mga estudyante. Para sa akin, 1 over u na lang sa akin kasi understood naman po siya. Okay? Para sa naman yan. Ma'am, paano? Kasi ang y prime natin, derivatives yan. So, di ba, pag 1 over u, ang u natin, let's say yung u natin is sine hyperbolic 5x. So, lalagay natin ng 1 over u. Ano ba u natin? Is sine hyperbolic 5x. Times, kung ano yung nakalagay yung u natin, yan yung papalitan natin pag derivatives. So, what is derivative of the sine hyperbolic 5x? Tignan sa formula, Marian. Sine. Ito, cosine hyperbolic u times du over dx. Minsan, ito na lang. Imagine nyo. Depende po sa tinuturo ng teacher nyo. Okay? Kasi, paiba-iba kasi mga teacher na nag-teach ng mga math. Nakatipende po kasi paiba-iba tayo mga concept. Naiintindihan niya? Okay, cosine daw. Cosine hyperbolic 5x. Derivatives ng 5x is 5. Para may ilabas natin yung 5. Gets nyo? Ganun na. Then, simplify. Multiply mo to. Numerator and denominator. E di ano na siya? Cosine hyperbolic 5x times 5 over sine hyperbolic 5x. Cancel out na daw po yung hindi daw pwedeng cancel out kasi magkakatabi. Bawal daw yun. So, since, kung natandaan niyo yung mga piatos, yung piatos na parang hexagon, 6 sides po yan, 6 vertices
So, kung babalikan niyo yung mga, ano nila, yung ratio identities natin, ang ratio identities natin ng cosine hyperbolic over sine hyperbolic is cotangent. Kasi nga yung cotangent, kabaliktad ng cotangent is tangent. Kung titignan natin, ayan, ito yung sagot, di ba? Asan ka? Ayan, kung nakikita mo, cosecant over sine, cosine data over sine data. Kung, ma'am, bakit walang h? Imagine mo na lang, ikaw na bahala mag-imagine. Yun lang naman eh. Ma'am, bakit mo walang H? Pag hindi mo sila... di isama mo. Imagine mo. Kaya ka mag-i-imagine eh. So, ito. Ratio identities natin is cotangent. Cotangent hyperbolic. Pero, mas nauna yung 5x. So, 5x muna tayo kasi numerical coefficient lang naman. Tapos, cotangent hyperbolic. I'm sorry. 5 pala mauna. 5 cotangent hyperbolic, tapos 5x. Ayan, yun lang. So, napakasimple ah. Ulitin ko. Dapat mauna ang numbers bago mo na ito kasi siya yung nagsimimistulan siya numerical coefficient natin. Tama po yung broccoli. 5. Dapat mauna ang 5 broccoli. Tama siya. Yun yan. Ulitin ko. Ano na-gets niya? Sige. Press 1 po yung na-gets, pag press 2 hindi. Papailawan ko na maitindi. Sige. Press 1 yung na-gets, press 2 yung hindi na-gets, yun lang. Na-gets niya, gets niya. Gets niya? Shanikan, thank you po sa pag-send ng badge. Na-gets niya, na? Wala na yun ang mga viewers. Parang ang boring na. Na-gets niya na? Na-gets niya? Tatanungin ko kayo, ma'am, saan nakuha yung 1 over sine h 5x? Tanong. Saan ko yung nakuha ng 1 over sine h 5x? Sige, comment down below kung na-gets nyo. Hala kayo. Kung na-gets nyo, tatanungin ko kayo. Ma'am, saan po kayo nakuha ng 1 over sine h 5x? Sige, comment down below. Saan nakuha to? Paka-explain. Explain na. Yan lang. Di yung pagsasagot lang walang explanation. Hindi yung, nako, mapapagalitan mo teacher nyo. Tama si Aye J. K13. Palapakan naman natin sa LN daw. So, tamang-tama. Tama po kayo. 1 over U. Tama, ito na po. Mesa kasi RJ, tama ka. Pero kay engineer math, ang pinapanood ko kay engineered math doon sa TikTok or sa YouTube. Ito yung pinapanood ko for today. So, ito yung ginamit ko sa pagla-lecture. Kasi, naglagay siya ng du over dx para mas makita nga naman. Pwede naman, 1 over u lang naman, di ba? Kasi, understood naman po yung du over dx. Yung pinakasagot ng u natin. Gets nyo? Yes, the best. Ang galing. Opo, Chanikan, the best po talaga ang natin, yung engineer natin. Palagi nga nagtuturo sa YouTube at sa TikTok. Okay, wala na ba? Buburahin ko na to. Mag-next example muna tayo, guys. Wala yata si engineer. Sige, next na daw. Sige, next. Mamang mas mahirap pa dito sa question na to. Huwag ka mag-alala. Madali lang yan para sa'yo pag nag-aral ka. So, y is equal to arc sine. Sadali. Arc sine, quantity of tangent, hyperbolic. Ano ba yun? Yung n ko tsaka u ko. Parang pares na yata yung sulat ko. X squared. Hala ka, ang hirap nito. Sige, sagot. Paano yung sasagutan? Minsan kasi pag arc sine, very understood na po kapag sine raised to power of negative 1. Pero kapag math major ka, yung nag-aaral sila na math major, yung gusto talagang magturo, maging math teacher, hindi sila tumatanggap ng sine is raised to power of negative 1. Kasi, ang mga math major, mahilig sila sa mga proven. Masaya sila sa pag
sa cooling. So, mas maigi, arc sign na lang. Pero pwede naman kapag, depende sa tinuturo ng math teacher nyo, instead of arc sign, raise the power of negative 1, kasi inverse trigonometric function siya. So sinunod ko kay Oni, friends ko po sa subject to, kasi math major naman siya, so mag-arc sign na lang. Yun lang yun. Yun lang. Sige, kasi mag-explain, ay sino magsasagot? Wala na ba? Ano nangyari sa mga viewers natin? Parang bumaba na. 390, parang, ano nangyari sa mga engineer student? Parang sawang-sawa na yata sa panonood ng mga live streaming ko. Ayaman na. Ayaman na natin. Hindi naman ako talagang mahilig magpasikat. 2x second 2x. Tignan natin. Ang galing naman ni RJ30! Well, RJ, akyat na. Ikaw mag-explain. Explain. So, tayo, mag-explain si RJ13. Hala, nagluloko. Okay, sige, akyat na. I-guess natin to si RJ30. Kung bakit yan ang sagot mo. Kasi kailangan ng explanation. Yes po, may chain rule na po. Kaya alam mo, sobrang haba na po yun. Sobrang haba na po yung chain rule. Kaya ganon. Hintayin natin si RJ pag ayaw, baka nahihiya siguro. Ay, ayaw na naman. Nagluloko talaga yung ano. O, kaya, nagtagad. Tagal yata yung nag-guess. Wala. Sige, magbibilang akong 30 seconds ka lang mag-guess siya. Pag hindi, ako na mag-explain. Yes, may chain rule, kaya lang sobrang haba ng chain rule, brokol. Sobrang haba ng chain rule, di ba? Wala, ayaw yata ni RJ. Baka nahihiya siguro. Guess natin. Wala eh. Ayaw yata mag-guess. Ayaw yata, baka mahihain. Pero tama yung sagot. Oo, baka nagtatype siya. Baka nagtatype. Huwag ka na mag-type RJ kasi baka bawal ang plus minus sign kasi hindi yan tinatanggap ni TikTok. Baka nagtatype, baka ayaw. Ayaw, sige, ako na lang. Ma'am, paano? Medyo mahirap lang siya iano sa process kasi may halong chain rule po yan, brokol. Okay. Ma'am, paano? Diba, natandaan mo yung mga yung arc sign, yung derivatives of arc sign. Kung natandaan nyo, ito po yung magiging natin, formula for the arc sign. Ma'am, ano yun? Hindi kita maintindihan. To the point, kapag ang arc sign natin, ito yung arc sign u is du over square root of 1 minus u squared. Mesa kasi du over dx kay engineer. Yan, naglagay siya ng du over dx. So, teka lang ha. Okay. Ano may arc sign natin? Ang arc sign natin, ito na po yun. So, y prime, naipakita ko ni arc sign kanina, di ba? So, 1 over, di ba, ang derivatives for the arc sign is 1 over square root of 1 minus u squared times du over dx. Mesa kasi, 1 over square root of 1 minus u squared na lang. Hindi nilalagay ng du over dx kasi depende po sa tinuturo ng teacher nyo. Depende po yan. So, ano ba u natin? So, mamaya na lang. So, ang u natin, lagay natin. U natin is tangent h x squared. Okay. Ano yun? So, square of the di ba, u squared kasi ang natin? U squared kasi natin yung u squared natin. Marami nagtataka dito. Paano? So, ano yun? So, ano ba u natin? Which is the negative tangent. U natin is tangent h x squared. Squared. Sabi ni Engineer Mac. Kasi, chain rule po to. Hindi lang. Mahaba kasi ang chain rule eh. Ma'am, bakit may square? Wala naman nakalagay ni square dito. Kasi naka-chain rule po yan. Yun lang. Tapos, times, derivatives ng tangent x squared, tangent hyperbolic x squared, so will be, kung babalikan nyo, dito tayo, is, secant, titignan natin, tangent hyperbolic. Asan ka? Ayun. Secant hyperbolic squared u times du over 2x. Okay.
Dito tayo. So, ulit. Secant hyperbolic square x squared times 2x. Bakit 2x? Kasi derivatives ng x squared will be the 2x. Gets niya? Kasi, bakit x squared? Kasi ito yung given, di ba? Anong gagawin? Natandaan niyo yung mga ganitong na to. Kapag may ganyang senyales, ano yun? Yung para siyang tinuro ko na dati sa integral, ano ba tawag doon? So, what you call this? Ilagay natin ng parenthesis. So, natandaan nyo kapag 1 minus tangent hyperbolic square, x equal to secant hyperbolic square, x. Kasi, para matanggal natin yung square natin, so, squared on both sides, eto katumbas na to. Ito na po yun. Ito po ay example lang kasi isipin nyo, x squared na po to, ha? Ma'am, nalilitok talaga ako, promise. Bakit nawala yung x squared dito? Kasi, eto yung x squared, given na to. Kaya naglalagay ako ng squared para sa chain rule natin. Gets niya? Gets niya? Ito, di ba, ito na yon secant hyperbolic, ano na siya? X. Pero ang given is x squared. Ang given na x. Imagine nyo, ang x squared, ang given natin is x squared lang. Ito sa totoo lang kasi, kinasagot ko lang po parang ganito. Pero ang given natin is squared lang. Imagine mo na, yun ang bahala maglagay. So, ang nalagay natin is 1 over secant hyperbolic x squared. Yan. Kaya na tayo, di ba? Wala po tayo squared kasi squared on both sides po tayo, di ba? Teka. Wait lang, urong natin ang camera. Okay? Dito natin. Ulitin ko. Bakit nawawala ang squared on both sides? Kasi kinasal ko yung exponent is 2 dito para matanggal dito. Yun lang. Pero sa totoong buhay, pag x is the given of x squared. Gets niya? Kasi ito pa yung halimbawa lang cherostatic. Times, kopya na ito. So, secant hyperbolic square, x squared, times 2x. Okay, kung marunong kayo doon sa law of exponent, ano pa ba? Cancel out na po yung eto. Instead ng ganyan, cancel out na po yung ano natin? Eto. Di ba isa lang yan? Mag-iisa lang yan. Gets niya? Hindi na talaga mag-gets. Yan. So, magiging ano na siya? Magiging 1 over, di ba ang exponent natin hyperbolic is 2? Minus 1, law of exponent po tayo is secant hyperbolic x squared na lang. Kasi matitira kasi is x squared, din yung kinakancel. Ay, hindi ko sasama yung x squared sa pagkakancel. Tapos, kopya na lang yung ano natin? I'm sorry. Wala na pala tong ano. Wala na pa itong 1. O, yung kapag multiply mo yun, mahirap i-gets eh. Ganito, secant hyperbolic, let's say, di ba dalawa yan? Yan. Over secant hyperbolic x squared. X squared dalawa yan eh. Parang, hindi nila magigits eh, para sa mga slow lang naman, di ba? Dito tayo, cancel out to, ang matitira na sa taas. Gets nyo? Ulit, yung nasa taas matitira, yung gets nyo, kung ano yung nasa posisyon nyo, di ba nasa taas yan, yun yung ilalagay nyo. Gets nyo? So, secant hyperbolic x squared na lang kasi wala siyang squared dito sa h. Kasi kinaset up mo na, di ba? Tapos, huwag ko kalimutan ng 2x. Oops, teka lang. Bago ka mag-find ng answer, dapat mauuna ng 2x. So, 2x hyperbolic of secant x squared. Dali pa yung final answer. Okay? Gets niya? Ganun lang yung bro code. Ganun lang. Bakit? Kasi, chain rule po ito, kaya lang sobrang haba po yung bro code. Ma'am, bakit gano'n hindi kita mag-gets? Di ba ang u squared natin? Kung babalikan natin yung formula to for the arc sign. Ito po arc sign. Formula for the derivatives of arc sign is 1 over square root of 1 minus u squared na lang. Hindi ko nalagyan ng d over dx kasi understood. Di ba naka-squared yan? Ito pag given natin na s squared.
Kaya ako naglalagay ng square, via chain rule ko yan. Ganun lang. Ganun lang yan. Okay, nagets niya? Bakit naging second hyperbolic x squared? Kasi, cancel out na itong mapakapares na to. Kung ano yung natitirang sa taas, yun yung ilalagay natin. Lang. Gets niya? Sige, press 1 yung gets. Pag hindi na gets, press 2. Sige, screenshot niya yung gusto niya. Bakit naging ganito? Kasi sa ano natin, sa interval natin, ng pagkakaroon ng ano natin, half angle identity natin, squared on boses, para makuha natin yung etong kapares na to. Ito yung katumbas ko. Kung ano yun ang kapares nito, yung katapat nito, yun ang kukunin natin. Wala. Gets niya? Sa press 1, pag press 1, gets niya. O, kung na-gets niya, press 1. Pag hindi niya na-gets, press 2. Sige, pakita kami down below kung na-gets niya. Pwede kayo magtanong, nahihirapan kayo sa process. Okay? Wala na ba? Wala na yata napapansin sa akin. 5MD50 na. Baka kasi mga engineer student, na daming naging ginagawa. Baka bawal na yata mga TikTok ka ba nag-yeso. Baka bumaba na yata yung ano natin, gano'n. Press 1, sino mo na-gets? Na-gets niya? Wala na yata nag-ano. Wala na. Na-gets niya? Pag hindi, press 2. Pag na-gets, press 1. Wala na yata. Wala na yata. Sige, screenshot mo na lang. Baka busy sila. Okay, hyperbolic lang po ito Ganun lang. Baka kasi busy namang estudyante kaya hindi siya nanonood ng live habang may nagtuturo. Baka bawal. Baka binabawalan niya itong manood sa TikTok kasi alam mo naman pag TikTok, inisip nila ay sasayaw lang itong mga estudyante ito, baka kaya bawal. Wala kasi si Engineer Reki, baka may pasok yata Wala si Singkostan kasi nag-aaral. Wala si Mat Uto kasi baka nagpapahinga. Yeah, hinahanap ko yung mga engineering. Wala na yata mga yan, Okay, pupurahin ko na to para makapag ano na, Kaya popost ko na lang sa YouTube, Miriam Flores sa YouTube channel ko Okay? Pupurahin ko na to. Nagulat lang isa si Brooklyn. Kulat na. Okay, another question po tayo. Kaso ang hirap, may exponential. Patay tayo dyan. Okay, mag-alala kasi may exponential yan. So, ito. Y is equal to cosecant hyperbolic square times the quantity of e raised to the power of 2x. Hala ka, ang hirap niyan. Ang hirap-hirap niyan. Pakasagot din 30 seconds kung alam niyo. Pag hindi, maraming salamat na lang. Wag na lang tayo mag-MM. La! Bakit? Bakit bro ko natatakot ka sa exponential? Sige, ituturo ko sa inyo mamaya. Ito, may nakamayarap exponential sa makatakulo ko dito Kaya ganun. Mang, paano yun? Sandali lang Waiting lang po tayo. So, 30 seconds o 1 minute para makasagutan dito. Try daw niya sabi ni Brocol. Brocol, engineer student ka? Pakipollow up natin si Brocol. Okay. Ang kita pa naman yung profile picture ba? Nawawala yata ang stress ko dito. Kasi binabawalan ko ng nanay ko ng mag-aalaga ng pusa. Grade 10 ka pala bro, pero ang galing mo sa mata. Grade 10 ka pala, pero bakit alam mo doon sa derivatives? Nakapag-advanced study ka? Parang mas maganda pag advanced study, wala namang masama. Okay? Grade 10 ka pala. Ano yung pinag-aaralan mo sa grade 10 bro, Col? Baka trigo ata. Okay, iba-iba kasi sa old curriculum namin ng high school, magkaiba kami. Kasi kapag 4th year high school, sana yung grade 10 na? Trigonometric, statistics, and advanced algebra. Probability, okay. Plot uno, final grade ko sa 1 sem ka. Ay, bakalpak natin si Pera. Ganun. Palakpakan natin si plot uno ka, di ba? Kasi pakisagot na lang to. If alam mo,
Plat una ka daw sa calculus ah. Calculus na kami ng 4th year high school. Ay, sana all. May calculus po kayo ng high school? Baka nagko-complete. Baka daw nagko-complete. Baka. Kasi sa old curriculum namin, wala kaming calculus. Kasi napasok ako doon sa public school. Wala kaming calculus kaya hindi namin alam. Advance magturo, okay. Okay lang, mas maganda mag-advance study. Mahina ako sa derivatives ng inverse hyperbolic function. Yun lang po kayo. Ayaman na. Baka lang nakakalimutan mo, kaya sige, i-recall natin. Paano ba? Sige, sasagutan natin yan. Medyo mahirap lang po siya kagawa ng exponential. May i naman po siya. Oo nga, need lang po talaga mag-advanced study para makipaglabang kasi sa ibang school. Ano to? MTAP ba yan o ano? Saan na yung MTAP na? Okay. Maganda yung good for you, Ayan Saprino. Maganda yung mag-advanced study para ma-skills ka naman kapag ma-advanced study kasi mga tumunganga ka lang mag-ML, kaya ganun. Pinagagawa mo, Miriam, pinagsasabi mo, mag-solve ka na nga. O, sige, ganun na. Ma'am, paano? Ang problema natin, yung exponent, which is the 2. Iakit natin dito. Gawin natin is bracket of the cosecant hyperbolic times raised to the power of times e raised to the power of 2x. Close parenthesis, brackets, close bracket, squared. Nailipat ko dito sa labas para mas formal naman. Tingnan. Y prime natin, what is the, natin? Power rule po ito Kung natanda yung power rule, paibaba natin yung 2. 2 tapos derivatives ng cosecant hyperbolic. Kung mabalikan natin. Pero susulat, bago ko man mag-derivatives na sa loob, ikalangin i-copya natin to. So, kopya natin to, nakalagay, cosecant hyperbolic times e raised to the power of 2x. Close bracket, times what is derivative na sa loob. Malapit na sanang right. Malapit na. Ito. Yan. Cosecant, nasabi cosecant hyperbolic is negative cosecant hyperbolic u cotangent u times du over dx. Malapit na sanang right. Malapit na. Ano yun? So, negative cosecant hyperbolic. Kopya to. Kasi nga, ang tawag dyan, product rule yan. Kasi ang kaba eh. Yan. Tapos, cotangent. Kasi ang u natin is u e raised to the power of 2x. Baka bawal. Sige, mag-akit ka na lang bro kung gusto mo. Pwede ka magpa-up. So, cotangent, hyperbolic, e raised to the power of 2x. Double check ko muna para Tapos copy yung ex. Paulit-ulit lang tayo times derivatives ng 2x. Hindi kita. Ulit. So, derivatives ng 2x is 2. Ulitin ko. Bago ka mag-derivatives, kailangan power rule kasi may baba ng 2. Tapos, bago ka mag-power rule, bago ka mag-derivatives na sa loob, ikakopy mo na. Tapos, derivatives ng cosine is negative cosine e raised to the power of 2x. Tapos, cotangent, magkakatabi yan is cotangent hyperbolic times e raised to the power of 2x. Tapos, itong original na to, tapos ito, times derivative ng 2x, dito. Gets nyo? Sige, review na lang. Parang hindi masyado makita, Miriam. Yan, kita nyo? Yan. Derivatives ng 2x is 2. Tapos, kinopy ko na yung original. Para paulit-ulit lang tayo. Kasi si exponential kasi, paulit-ulit niya mag-process sa pagkukompute. Kaya, ang hirap po talaga. Okay. Ano sunod, ma'am? Hindi kita maintindihan. Paalala, ang u natin Ang u natin is e raised to the power of 2x. Gets niya? Kaya.
Okay, ulitin ko. Bakit naging 4? Kasi 2 times 2 is 4. Tapos, raised to the power of 2x. Cosican, may negative pala. Sorry. Nang nakakalimutan na negative kasi marami nagkakamali ng mga estudyante na kinakalimutan mga negative side. Kaya, beware para sa inyo ha. Cosican, kakapila. Wait lang po tayo. Sige, saglit lang po tayo. Ang hirap kasi pag exponential, ang daming-dami. Okay, nag-gets nyo na? Gets nyo na? Nagbabag daw siya, sabi ni Brocol. Oo, nagbabag daw siya. Sige, explain ko sa iyo mga sagot. Teka lang ha. Okay, gets ko na. Bakit nag-square kasi si cosecant hyperbolic? Kasi, di ba dalawa yan? Gets nyo? Oh. Ang exponent natin is 1, is 1. So, adding exponent, yun lang. Pinapaalala ko lang kasi para sa mga slow kasi hindi nyo kasi 19 na in-lecture ko. Kasi nga, adding exponent, 1 plus 1 is 2. Tapos nakapin na yung hyperbolic of cosecant. Yun lang. Gets nyo? Yun na lang. Ay, naglalag daw si Brocol. Eh, ipapost ko na yan sa YouTube channel ko ha, Miriam Flores, kung papapanood niyo yung mga reply. Okay? Tapos, kinapi yung EX kasi magkakapares lang naman, di ba? Pantangent nila. So, ito na yung final answer. Ang dali lang pala yun. Kala ko mahirap. Kailangan sadyan lang, practice lang talaga. Uulitin ko. Copy na ng ganito bago ka mag-derivative. Sina sa loob. Secant, yung 2x. Contangent yung 2x kasi copy na nila yung e raised to the power of 2x. Tapos yung pinakadulo is e raised to 2x. Tapos derivative ng 2x is 2. Tapos mauna ang numbers or yung tinatawag na meron kang coefficient 2 times 2 power. Tapos yung ex, copy na lang. Wala naman siya ka-partner. Cosecant square kasi adding exponent lang naman. Negative, kung makakalimutan na negative may ilabas natin. Tapos, yun lang. Gets niya? Sige, copy na lang ha. Pakikopya na lang. Baba na yata yung viewers natin. Parang, alam ko ba yung may malaking pagtududa ko? Siguro, alam yung mga basic lang kasi ayaw na naman basic. Gusto nila mahihirap, kaya gano'n. Wala na ba? Sa may question po kayo dito? Ikaw, Brocol, may natutunan? Nagets mo to? Copy mo na lang dyan para di ka mahihirapan kasi laging naglalagay yung cellphone mo. Baka yata ang problema. Pa-screenshot ng 30 seconds para maibura ko to. Ilan? Okay, last, not for the list of the given ha. Maaga pa, 44 minutes na lang yung mga time limit ko. Oh. But yung akin walang hindi negative. Kasi may negative po siya. So, ang derivatives ng cosecant hyperbolic, Brocol, kung titignan natin. Ito yan. Cosecant hyperbolic, may negative po yan. So, search niyo sa Google kasi hindi niyo mawawala ang may negative. Hindi niyo pwede mawala ang may negative. Kasi basa lang po sa formula. Pag nakita mo sa thesis 7, hindi yung sponsor, or sa mga calculus book, may hindi yung mawawala ang negative. Double check mo na lang Brocol, okay? Hindi yan pwede mawala ang negative. Depende po sa process ng pagkukumpute. Ingat lang kasi hindi yan basta-basta pagkukumpute kasi minsan kasi nakakalito lang kasi exponential, kumbaga. Sige. Nako, may dumidepensa. Sige, up ka na lang sa magpa-up.
Baka ibang libro ang binabasa mo. Okay lang. Ito. Bakit cosine? Ah! Kusikan po to, kusikan. Patay tayo dyan, bro Kay. Ano ba yan? Ano ba yan, bro Kay? Ito yung given na. Kusikan po to. Sige. Aral na mabuti ko ano, bro Kay, kung nalilito ka. Kusikan to, kusikan, hyperbolic square. Ito yung given na. Ila. Sige, aral na mabuti. Ano ba yung given ba yan? Mr. An, okay lang naman, huwag ka matakot magkakamali kasi may tataman natin pagkakamali na natin. Huwag ka matakot, hindi naman yung competition. Ito po ay katuwaan lang naman. Wala na, hindi naman tayo minamadali, huwag na mamadali ang buhay natin. Mr. Understood na pa baka namali ang type mo? Sige, okay na ba? Screenshot nyo ha. Kosikan ko yan. Baksak na sa imo. Oo nga, no, baksak. Ano ba imo? International Mathematical Olympian? Or yung, ano yung imo? Marami kasi ang meaning ng imo eh. International Mathematical Olympian or yung imo yung parang siyang video call? Yung binibideo call sa abroad kaya ganun. Ay, whatever. Kalimutan mo na yan. Sige, burahin ko na yan, ah. Anyways, Olympian, ayoko pag-usapan yung Olympian, masakit lang talaga sa ulo. Ang papasok lang dyan sa International Mathematical Olympian, yung mismong, hindi naman pwede pag pumasok ka yung sasali ka doon sa imo, is yung gifted ka sa math. Hindi, tumatanggap, ang sasali lang yung mga high school student. All over the countries. Madalas talaga mga Pilipinas sumasali sa mga imo. Kasi high school student siya, pero magaling sa math. Need po talaga. Okay? Ayoko na pag-usapan yung Olympia kasi sumasakot ang ulo dyan. Hardest na nga ng tanong, papasugit mo pa. Try pa na to, ha? Okay, so mamaya in-background sasagutan natin yan. Okay, ito pinakamahirap dito. Y is E raised to the power of, hirap naman ito, secant hyperbolic of x times cosine hyperbolic of x. Sagot. Okay. Natawa ka pa si Brocol, no? Hindi parang hindi na uso kasi na yung imo eh, yung parang sa video call. Uso kasi na yung mga, yung talaga tumatawag sa mga yung mga kamag-anak na nanais nag-abroad sa ibang bansa. Ang tawag ng, what do you call this? Imo? Nakalimutan ko. Skype, hindi yata pwede tumatanggap ng Skype kasi naban na daw eh. What do you call this? Nakalimutan ko na eh. Imo? Imo ba? Nakalimutan ko na. Hindi po siya Skype. Teka lang. Butim! Kasi yan tinatawag ko kan tito ko na nasa Dubai. Kapatid na nanay ko yan. So, madalas sa butim. Hindi na uso yung mga imo. Laos na si imo. Sige, sagutan natin yung 30 seconds ha. Mamaya na yan. So, yan sa background na yan. Sagutan na natin mamaya. So, galing po yung kay kay Engineer Isaias James Malik. Mahirap yung kay Isaias James Malik kasi siya yun nakakalam. Ay, naglalag yata si Brocol. Sige, sagot. Ano natin to? Mabiblema yata yung mga viewers natin. Pababa ng pababa. Ano ba nangyari ng mga student na yun? Parang busy yata sa paglilesson ng calculus. Parang hindi sila tumatanggap ng mga panonood ng TikTok kaya bumababa na yata ang viewers. Kaya na. Hindi ko naman ang kailangan magpasikat eh. Ang mahalaga kung nanonood, sana may natutunan nila. Okay?
Paano yan? Malalaman natin yung broccoli. Oo. Sinturon ni Judas. Grabe naman yan. May nagpapanggap. Sinturon ni Judas. Hello po. In the Jesus name. Baka nagpapanggap na sila. Alam mo mga sa ganyan, ang dami talaga nagpapanggap yung mga ano yan, dami accounts kaya napapapansinsan sila. Okay. Paano daw yan? Patingin daw ng formulas. Ito. Yan. Ito kay Engineer Matt, ni Engineer Zamora doon sa TikTok. Kaya ko to nilagay DO over DX para makita na nga sa student. Minsan kasi, ito pa, hindi nila nilalagyan DO over DX. Understood naman po yan. Yun lang. Nasa sa'yo yan, bro, kung gusto mo. Sige, yan. Lapit natin sa camera para mamayat ang pamata mo. Okay na mag-roll para makapag-solve na? Okay. Screenshot mo na lang kung gusto mo. Yung Engineer Zamora po yan. Okay na daw, sige. Solve na natin. Okay, paano to? Medyo mahirap lang sagutan kasi gawa na ito. Exponential na naman ulit. Okay. Ano? Problema, kapag magkakatabi nito, power rule po to. So, kunwari, ito po yung f of x natin, yung e raised to the power of second hyperbolic of x. Tapos times yung g of x natin, ito, yung cosine hyperbolic of x. Okay? Ma'am, product rule po tayo. Yan. Ma'am, paano? Y prime, ano yung, pero kukupihin natin ito. Magkukamang derivatives. So, e raised to the power of secant hyperbolic x times derivatives ng ganito. Teka lang. Teka lang. Waiting lang po tayo. Huwag kang magbahasa-hasa. Ito sa formula is derivatives ng cosine hyperbolic of x. Ito yon. Palimutan mo yung dx. So, para makuha natin to. So, sine hyperbolic of u. Or, mas tinatawag na, ano ba yung u natin? So, x na lang. So, mamaya na to. So, sine hyperbolic of x. Product rule po tayo kasi magpa-plus yan. So, plus yung cosine hyperbolic x. Derivatives ng ganito. So, wala, ganun pa rin. So, wala pagbabago. Si e is top up of secant hyperbolic of x. Pero ang problema nito, may mas malaking problema yung ano natin, mas secant natin. Teka lang ha. Eto, may ano natin to. Makalang i-derivative natin to. So, kung titignan natin yung formula ng secant hyperbolic of x, ang haba nito. So, negative secant hyperbolic u tangent u times du over dx. Yan ang kukunin natin. May negative po yan. Ay, sa camera, meron yan. Times. Di magkasa sa board ko. Di urong ko na lang. Times quantity of negative of secant hyperbolic x times quantity of tangent hyperbolic of x. Gets nyo? Kasi derivatives ng secant hyperbolic of x, nilagtaw ko na lang dito kasi kailangan na i-derivatives yung exponent natin. Yun talaga formatter line at ito yung pagiging sulat natin, di ba? Kung lalayin natin ang camera, parang hindi yata nakikita to. So, ito na po yan ha. Mahirap kasi pag zoom out kasi malabo. So, anong gagawin? Kung natandaan niyo yung ano natin, reciprocal identity, so mamaya na po yan ha, tandaan natin. So,
Kung hindi nyo na-gets, problema, di ba yung tangent? Yung katapat ng tangent, katapat ng tangent natin is cotangent. Pero, hindi pala cotangent. Sine pala to. Yung second. Kaya, waiting lang po tayo. Pero susulatan natin para mas makakaintindihan. Minsan kasi si engineer naman parang hindi na masyadong sinusunod ng kumpleto yung process kasi nandito sila. Susulatan natin to. Ito kasi yung second. Ito, second of x. Negative po siya. Kaso, di ba negative yan? Magiging plus yan. Ganito, positive times negative will be negative na lang. Bakit? Kasi, positive times negative, pag dinistribute, magiging negative na siya. Gets niya? Nawawal na ako, nawawalaw siya. Ulit-ulitin natin yung brocal ha. Baka magkakaproblema na yata na signal mo or sa wifi mo or baka nag-FB10 ka, ay mahina talaga ang FB10. Sabi na ang kabaliktaran ng second, reciprocal kasi, kung natanda niya nga yung piatis na tinuturo ni Engineer Record, piatis po yan, katapat po yan. So, 1 over ang secant hyperbolic, isipin niyo x na malagay mo na natin. So, magiging na siya, 1 over cos hyperbolic x. Tapos, tangent, hindi ko na nalagyan parenthesis kasi magkakasalak tayo. Tangent hx. Gets niya? Okay. Para ma-cancel out natin si cosine hx. So, cancel out nito. Ang matitira, will be ganun pa rin. So, secant hyperbolic x sine times, kasi hindi ko nilalagay ng multiplication ng dot kasi understood naman yun. Magkakatabi yan, di ba? So, sine hyperbolic of x, sine hyperbolic x minus, matitira is raised to the power of secant hyperbolic x. Times, tatanggal ko yung parenthesis, gets ko naman yan, di ba? So, tangent hyperbolic x. Yun na po yung magiging final answer. Yan. Ayaw mo na, broccoli. Sige, magpap ka na lang. Nuggets mo na, uulitin ko. Sa mga mahinang signal dyan, uulitin ko. Ito pa yung given. Product rule po tayo kasi magkakatabihan. Ito pa yung f of x natin. Ito pa yung g of x natin. Bago ka mag-derivatives ng bawat ganito, so kailangan ko kokopyahin natin to. Kopya nito yung f of x natin. Tapos, derivatives ng cosine hyperbolic of x. Yes? Dati ko doon sa Indian sa organic. Ngayon? Ayun, may na practice. Sige, tapusin ko muna to. Nag-ano pa, nag-ibis pa. Oo. Ito yan. Derivatives ng cosine hyperbolic of x is sine hyperbolic of x. Tapos, kopyahin na lang po yung ganito, yung g of x natin. Ito. Tapos, yung derivatives ng e raised to the second hyperbolic of x natin. Ganun pa rin, walang pagbabago. Kapag mag-e, ang e natin, derivatives ng e natin, kahit ano mangyari, walang pagbabago yan. Kaya, sa buhay natin, walang pagbabago. Kapag exponential ng derivatives, ganun pa rin, letter e pa rin. So, kahit anong gawin, kapag ang personality ng isang tao, alin? Saan? 1 over tangent of x ba yun? Hindi po. Hindi po yun. Ito po yun. Ayan. Iba naman yung tinutukoy mo, brokoy. Oh. Ayan. Cosine po to, cosine, Then second pala. Second SU is tangent of e. Wala po magaganap ng 1 dyan. Brokoy, wala po. Wala po yung ganyan. Second of HU
Di-repetition niya. So, ito na po yun. Walang magaganap ng 1 yan ah. Bakit? Uulitin ko. O, alis na kami mamaya eh. So, iano natin yan. Mababalikan ko kayo ha. Hindi ko yung post ng video kasi may pupuntahan ako. So, ipuulitin ko. E is the power of second to the EX. Wala pagbabago yung E. Kasi derivatives ng E kahit ano mangyari. Wala pa E pa yan. Pero ang problema natin, kapag nagsuwanan natin, i-derivatives natin to. Gets nyo? Yung second hyperbolic x derivatives yan, yung pinapakita natin sa formula. So, negative second hx, tangent hx. Yun yan. Tapos na, kopyahin to, kopyahin na rin to. Ito, using the reciprocal identities do sa piatos or hexagon magic hexagon, cancel out kasi pares lang naman to. Yan. So, ito na pa yung magiging sagot. Yun lang. Gets niya? Ulitin ko, na-gets niya, ano? Brokol? Oh, muntik na yung practice lang kailangan. Huwag ka lang matako sa screenshot mo, Brokol, kung gusto mo mag-review. Sige, screenshot nyo. May pupunta kasi ako ng yadet ko yung pamangkit ko sa sa dagat. Pero hindi ko yung papost ng video kasi baka ma-end live. Screenshot nyo 30 seconds para makapag-ano na. Dan po, babay pa Brokol, pero hindi pa ako aalis kasi sasagutan ko yun nasa black background na yan. Okay naman ni Brokol, sige. Pakisagot na yun nasa background. Waiting lang po. Abangan ko kaya, wait lang ah. Ayan. Sige, babalik ko kayo mag-ano na. Baka sagot na yung nasa background. Galing to kay Isaiah D. Smalling. Hindi ko na ipopost kasi pag pinost ko, magkakaroon lang siya ng in-live sa live ko. Okay, waiting lang po tayo ah. Pakisagot na lang yan. Ano, hindi tapos na ba? Yan. Yan. Ah. Yan. Yes. Iiwanan niyo mag-rocker na lang. Yan. Oo. Iiwanan niyo mag-rocker na lang. Okay. Ano bro, ko nakagets mo na? Done na daw. Okay, sasagutan natin mamaya yung nasa background na yan. Wala kasi si engineer eh. Nawala eh. Kaya hinahanap ko yung mga engineers, kaya ganun eh. Waiting lang po tayo guys ha. Magbabike muna kami, babalik pa ako para makapagtapos na ha. Tatapusin na natin yung live natin. 1 hour and 30 minutes pa aga pa. Tagal naman yun. Okay guys. Kung alam niyo mga question, pakisagot na lang kasi medyo matagal po yung sagutan kasi mahirap yung sagutan. So, commercial break po tayo ha. May pupunta lang ako na sagling hatod ko yung pamangkin ko. Commercial break po tayo. Sige, mag-usap-usap muna kayo in the typing ha. Okay? Commercial break po na tayo. Walang magmumura. Bawal yung mga ganun ha. Walang magmumura sa typing ha. At wala po magmumura sa ganyan. Unahanap po si Engineer Ricky eh. Baka man nagtrabaho na.
Hello, I'm back. Sige, sagutan na natin na para matapos na. Nasira na naman akong bearing. Okay. Okay, so let's get it in. Tanongin natin yan ha. Pasensya na kayo ha. 30 minutes ako naghintay ha. Lalo na ano pangalan nito yung lalaki. Pasensya na kayo ha. Okay, ulitin natin. Sige, ang question natin sa background natin ay ice cream bearing ko. Tatanggal. Okay. So, ito yung question galing to kay Science Money. So, y is equal to sine hyperbolic ln of x squared. Yan. Kanino ko pa nihintay yan ha? So, dito sa camera, Marian. So, popost ko po yan sa YouTube ha, para matapos na. Ang gagawin natin dyan, dy over dx yan ha. So y prime. So, derivatives ng sine hyperbolic is cosine hyperbolic. Pero, kakopihin natin to. ln of x squared. Kasi nga, pag ln, kung babalikan natin, ln of x squared, derivatives niya will be d. Baba natin na to kasi power rule to. So, magiging ano na siya, 2 over x na siya. So, copy na lang po yung 2 over x. So, hindi mo na kailangan na i-ano natin chain rule kasi mahaba yan. So, instead of chain rule, papakita ko yun sa background kanina, di ba? Ano yung background natin? Yung pinakita ko ng background kanina, di ba? So, eto. So, di ba cosine yan? Pag cosine yan, nakikita mo, ito. So, ito. Yan, ito. So, e raised to the power of x plus e raised to the power of negative x over 2. Yun na po yung kukunin natin. Gets niya? Instead, wag ka na mag-chain rule, sobrang haba yun. Maluloko ka lang yan. Oh. Di ba? Tanggalin natin yung background, Marian. Yan. Ayun na po yan. Pinakita ko na natin kanina yan ha. To viewers. Para matapos na. So, yung derivatives ng trigonometric na may exponential, ayan na lang kukunin natin instead of mag-chain rule kasi haba yan. Baka ubos ka pa ng isang oras. So, ito yung formula niya. So, sabi daw na sa background, cosine hyperbolic is equal to e raised to the power of x plus e raised to the power of negative x over 2. Gets niya? Yan. Yan. Yun yung kukunin natin. Yung instead of x, yun yung kukunin natin sa pinaka-log natin. Ito yun. So, sabi daw, e raised to the power of, ln of x squared plus e raised to the power of negative ln x squared over 2 times yung 2x natin. Cancel out yung 2x ha. Kapag nakakita mo tong e raised to the power of ln, cancel out na to. Pero namaya na lang to. Instead of ganyan, kung babaguhin natin yan, so lagay na natin, paalala ko lang to, ito yung senyalis ha. Babalikan natin, so e raised to the power of raised to the power of negative ln x squared. Gawin na natin yung positive exponent. Gets nyo? So, yung kukumpara natin to, maging ano na siya, magiging e raised to the power of ln x raised to the power of negative 2. Cancel out ng ganito, magiging ano na siya, magiging x raised to the power of negative 2. Bakit? Kasi ang exponent natin bawal na negative, kaya ginagawa natin yung positive natin. Kaya naging positive na to para may switch natin yung negative exponent dito. Para yung ln natin, magiging positive yung exponent natin. Gets nyo? Ito na po yan. So, ikukunin natin, magiging ano na siya, magiging, so, mamaya ko na itong i-cancel, para mas ano naman, para sabay-sabay magka-cancel. So, e raised to the power of ln x squared plus e. Yung gawin natin, magiging ano na siya,
magiging e raised to the power of ln x raised to the power of negative 2. Kasi nga, bawal ka sa negative, mag-drop ang exponent. Gets nyo? So, teka. Over x na po tayo. Yan. So, cancel out na to. Magiging na siya, x squared plus x raised to the power of negative squared over x. So, in a real time po talaga, ang sagot niya will be x plus 1/3. Yun na po. Gets niya? Yun na po yun. Guys, yun na po yun. Ma'am, kung nagkaka-trust issue kasi yung ganyan. Kung trust issue yan, balikan natin to. So, x plus 1/3. Find the LCD. 3. Dito. 3 yan. So, teka, wait lang. X cube pala to. X cube pala to. Yeah, yan na. Hindi po siya instead of x cube, di ba? Yung ganyan. X cube nga. Ito na yan. Nagkamali lang ako. So, x cube po ta. X cube. Bakit? Kasi exponent ng is the x cube. And the LCD of x cube. So, magiging ano na siya, x to the 4th power, kasi x cubed divided by 1 is x cubed times x, and the next one is x to the 4th power. Plus, x cubed times x divided by x cubed, 1 times 1 is 1. Eto, factor out ng ganito. Factor out ng siya. Pag pinactor out mo siya, magiging x squared over x squared plus x raised to the power of negative square. Bakit? Kasi pag distribute, ito tumama. Instead of the power rule, ganyan. Paras lang naman eh. Maging ano na siya, maging 0, is katumbas ng 1. Alam nyo? Ano lang? Over x cube. So, pag nagkakaroon ng ganyan, sa minus exponent, ang matitira na kasi, pagkapag ganyan, nasa kausalan, hindi nasa baba matitira, yun lang yun. So, ang maging kasulatan, hindi x squared plus x raised to the power of negative x over x na lang. Ito po yung sinyalis yan ha. Hindi po yung pa-analyze kasi sinisinyalis ko to para mas factor out na to. Kasi nga factor out ng ito. Yan lang. Gets niya? Ito na po yung sagot ha. O yan na. Nasagutan na natin yung nasa background na yan. Okay na yan. Salamat sa paghihintay kasi nagbisikleta ako, nasiraan pa ako ng bisikleta, kaya sabihin pa yung nagkaka-problema, kaya ganun. Okay, kung hindi na screenshot nyo, kung gusto nyo kasi ako mag-live na kasi magko-concert na naman. Umuutos na naman ako ng magbibigyan ng libro, kaya ganun. Screenshot nyo ha. Okay, maraming salamat sa panonood at pag-share ng badge, okay? Ako pa yung magpapahinga na, so see you on the next day lang po for the calculus, okay? Ingat po kayo at magandang hapon po sa inyo lahat. Bye-bye! Yan lang po! Kala ko po yung ln of x cube. Hindi po siya magiging ln of x cube po yan, mali. Ito po yan ay factor out lang po to. Bakit naging ln of x cube? Kasi hindi po yan. Mali po yan, mali. Kasi nga, ang ginawa ni SIS James Manning, Procol, labo mata, sige, okay lang. Screenshot mo na lang pag ano. Hindi po yung mag-ln of x yan. Ganito, oh. Kasi instead of the factor out ng, cosine of the exponential, ito yung ikukunin natin ng formula. Instead of the mag-chain rule ka, ang haba. Abot ka pa ng isang oras. So, ito kukunin natin. Ang x natin is ln of x squared. Tapos may negative. Yun lang. Hindi po yung 1, ln of x squared yan, may negative. Yun lang. Substitute lang. Sige, mag-end live na ako. Labo ko. Sige, screenshot mo ha. Para ako makapag-end. Ingat kayo at magandang hapon. See you on the next day po kada calculus ha. Magandang gabi. Ayaw ko pa manonood po ng concert doon sa Binyan. May artista po yung magaganapan. L po yan. Sa next day po, Procol. Next day. Bukas wala akong in live bukas. Sa susunod ng day,
alauna pa ulit for the calculus. Ingat ka bro ko, mag-end live na ako. Hanap ka ng iba sa live Bye-bye, yun lang. Bye po. Next time na lang.